Hello mga barkada! Ako si Kiyomi. Ako naman si Yuri. Ako naman si Ryu. Ako naman si Kwas. Isang maliwanag na umaga, naglalaro ang Fandern barkada sa park. Sina Yuri, Ryu, Kwas at Kiyomi ay masayang naghahabulan sa ilalim ng bahaghari. Tara, takbo tayo papunta sa playground. Oo, ako ang mauuna. Ingat tayo ha. Oo, dahan-dahan lang. Habang tumatakbo sila, nakita nila si Lola Nena na may dalang maliit na basket ng prutas. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po Lola Nena. Kamusta po kayo? Tunuan po namin kayo sa basket. Magandang umaga Lola. Biglang napahinto si Ryu. Napansin niyang lahat ng kaibigan niya ay gumamit ng po. Magandang umaga rin. Ryu, mas maganda pakinggan kapag sinabi nating magandang umaga po. Ay, sorry po Lola. Magandang umaga po. Ayos, napakagalang mong bata. Lumapit si Lola Nena sa mga bata at ngumiti. Mga bata, alam niyo ba kung bakit tayo gumagamit ng po? Para po maging magalang. Tama. Kinagamit natin ang po kapag nakikipag-usap tayo sa nakatatanda. Tulad ng lola, lolo, nanay, tatay, teacher at iba pa. Kaya po pala sinasabi ko, salamat po at pakiusap po. So kapag humihingi ako ng tubig, dapat sabihin ko, pahingi po ng tubig. Opo, tama po. Lola, pareho lang po ba ang oo at opo? Halos pareho lang ang ibig sabihin, pero ang opo ay mas magalang. Kapag sumasagot sa nakakatanda, mas magandang sabihin ng opo. Limbawa kapag sinabi ko, tutulong ba kayo? Ang sagot ninyo ay, opo. Magaling. Kapag tinanong po ni nanay, kumain ka na ba? Sasabihin ko po, opo nanay. Kapag tinanong po ni teacher, naintindihan mo ba? Sasabihin ko, opo teacher. Kapag sinabi ni Lola, mag-ingat ka. Sasabihin ko, opo Lola, kayo din po. Nakakatuwa naman. Sobrang galang yung mga bata.